Number one, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertions, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Hindi, ikaw naman, attorney. Hindi, sila-sila lang yan. Ika nga nitong sabi nitong si Secretary Vince Dizon, District Engineer, contractor, sila-sila lang yan. Silang gumawa ng proyekto, silang nagpondo, sila din ang nagpabid, sila lang ang nagnakaw niyan, di ba? Ito na hong napakalaking problema nitong si Ping Lacson. Ngayon, maging itong si Atty. Rowena Guanzon, hindi na rin ho naniniwala sa mga sinasabi niya. Kasi kung inyong matatandaan mga kababayan, nung unang lumabas yung issue ng mga maanumalyang flood control projects na yan, lumabas ho yung si Pinky, nagpabida sa mainstream media at social media na kung saan kanyang sinuwalat, mahigit 63 contractor, yung mga congressman na contractor, involved dito sa issue ng mga maanumalyang flood control projects na to. Lumipas ho ang ilang linggo, ilang buwan, naging chairperson na siya ng Blue Ribbon Committee, lahat nag-privilege speech na siya, wala pa rin ho siyang pinapangalanan. Palakpakan! Pambira talaga to si Pinky. Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, meron na naman hong bagong pabida, paboka itong si Pinky. Manila, Philippines, Sen. Pilono Lacson said that the Senate would remove some 42 billion in appropriation for ayuda or social assistance program from the program appropriation in the budget bill for 2026. Tingnan natin. Ano sabi ni Atty. Rowena Guanzon? Palakpak lang ako, Sen, kapag hindi nangaw-ngaw lang. Yan, puro ka kasi ngaw-ngaw. Pa-interview ka ng pa-interview, sa bagay, trabaho nyo yan. Kayong mga tagapagtanggol ni Martin Romualdez at nitong si Zaldico, kailangan nyo yan. Dapat mayat-maya, nagpapapress con kayo. Nadala na ako sa expose na 60 plus contractor na sinabi mo parang drawing pa rin. Pagpapangalan, parang drawing pa rin pagpapangalan. Pangalanan mo na kasi, Pinky. Diba? Inaabangan ho yan ng ating mga kababayan, yung pagpapangalan itong si Pinky doon sa 60 contractor. At sigurado tayo, yung 60 contractor na yon, yung mga congressman na kongresista, malamang sa malamang, involved ho sila dito sa maanumalyang flood control scandal. Ayan ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Atty. Rowena Guanzon dito sa kanyang live game. Mga kababayan, Atty. Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, yan. iniisip ko po ang bayan natin. Naglalagalag ka, attorney, Pambihira, oo. Naglalagalag si Atty. Rowena Guanzon. Saan na naman ho kaya nagpunta tong si attorney? Pambihira, oo. Buti pa tong si attorney, papasyal-pasyal. Ganda yan, no? Ganda yan. Kasi ang ang edad, ang panahon, hindi ho bumabalik yan. Tuloy-tuloy ho yan. Kaya pag kami pagkakataon, ikangasunggaban mo na. Kasi ho yan yung chance, yung oras, yung lakas, di ba? Yung kapasidad na gawin yung mga bagay-bagay na kaya mo nang gawin ngayon, gawin mo na. Para at least kung nagawa mo na, kung dumating ang panahon na hindi mo na kayang gawin ulit, at least nagawa mo na. Kung di ka na makakaisa, okay lang, at least nagawa mo na, di ba? Ulit. Kakabukas ko lang ng aking phone. Nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Nako! Putang ama. Kalma. Kalmahan mo lang, attorney. Attorney, kalmahan mo lang. Hindi nagmumura yan. Kaya pag kaya nagmura, ibig sabihin yung laman niya, yung mga laman loob niya, nanginginig-ginig na yan. Ika nga kung nasa tabi niya lang si Marcos Jr., kinonyatan niya na yan, di ba? Tipong, alam mo yung pagka galit na galit ka sa anak mo, yung tipong gigil na gigil ka talaga. Sinabi mo ng tuhigil talagang parang walang narinig.
ganyan. Yung damdamin nitong si Atty. Rowena Gonzon, parang yung silakbo ng damdamin niya, yung tipong galit na galit eh. Oh, Alam mo, BBM, yan. bangag ka talaga. Yun na lang talaga, alam mo. Hindi, yun no, kasi ang iga nga ngayong mga panahon na, ano, kita nyo naman ho kung gaano kabangag ang ating presidente. Di ba? Kahit hindi sabihin niya itong si Atty. Rowena Gonzon, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang ang pagkabangag nitong presidente na to, sukdulan na ho mga kababayan. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga corrupt at hindi mo naman sila hinihinto. Yo, solid. Ang tindi nun. Ang tindi ho nun. Di ba? Hindi mo naman, dapat kasi, dapat kasi itong si Marcos Jr. Ano nyo? Ay, di ba, banatan mo yung mga talagang misal. Ay, sabay, paano ba kung kasabot ka o di naman kaya yung may bahay mo? Kasi mahirap na eh. Sinasabi natin, baka hindi niya babanatan, napapaisip ang ating mga kababayan. Ang dahilan ba kung bakit hindi mabanat-banatan itong si Bangag, itong kanyang mga aliporis na to na nagbulsa ng bilyong-bilyong pera na sambay ng Pilipino, dahil ho ba yung iba dyan malapit sa inyo? Number one, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Hindi, ikaw naman, attorney. Hindi, sila-sila lang yan. Ika nga nitong, sabi nitong si Secretary Vince Dizon, District Engineer, contractor, sila-sila lang yan. Silang gumawa ng proyekto, silang nagpondo, sila din ang nagpabid, sila lang ang nagnakaw niyan, di ba? Walang kinalaman ng mga congressman base sa ating DPWH Secretary Vince Dizon. Walang kinalaman yung mga congressman. Ikaw naman na to. Baka marinig ka ni Secretary Vince Dizon, magalit sa'yo yun. Sila lang yun. Napanood nyo yung video natin. Itong video na to, bago tong video na to, meron tayong upload na kung saan talagang proud na ibinandera nitong si Vince Dizon na kesyo sila lang daw yan. District engineer, mga contractor, wala sila lang nagpondo, di ba? Kaya daw namihasa yung mga nasa Bulacan First District Engineering Office. Dahil sa sistemang ganyan, kesyo sila lang yan. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? Hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa nyo. Sukang-suka na kami sa inyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay nyo mga magnanakaw kayo. Adiri. Torny, wag mong hawakan. Kamay ko na lang hawakan mo. Ito, malinis to. Hindi to humawak ng galing sa nakaw. Higa nga. Diba? Ito, attorney pag nakita ko yan si attorney, hindi lang hawak kamay ang gagawin ko dyan. Yayakapin ko pa yun na mahigpit. Idol ko yan Attorney Isang maigpit na yakap galing kay PH. Kalmahan mo lang. Ramdam ko yung gano'n
At ikaw, BBM, Oo. kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O, di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga corrupt dyan, ha? Di mo kaya yung patron nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka. Sinabihan ka. Sukdula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Auntie Claire. Para, ano ba yan, presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Ante Claire, it's your turn. It's your turn, Ante. Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM eh. Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? Sawang-sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Mga kababayan, tornado. Ayun na nga mga kababayan, yun nung talagang napakalupit na birada nitong si Attorney Rowena Gonzon dito kay Bangag, dito kay Marcos Jr. Malala na ho talaga, ika nga, malala na talaga. Sobrang lala na ho ng mga nangyayaring korupsyon ngayon sa ating bansa. At itong presidente na to, hindi ho natin malaman kung bakit tila bagang alam niya ho niya na siya ang ika nga binabanatan ng sambayan ng Pilipino sa mga kaliwat kanang kilos protesta. Pero ang dating parang nag-aano siya nagtetengang kawali ba? Yung tipong, ako ba? Ako ba binabanatan nila? Ako ba talaga? Ang dating parang gano'n. Ang dating parang pinapakalma niya tayo na magalit sa kanya. Parang hindi sa sobrang kabangagan niya, hindi niya maintindihan na siya ang problema. Anak ng tokwa, yun nga ang problema. Hindi mo malalaman na ikaw ang problema. Hindi mo malalaman ang problema kasi ikaw ang problema. Yun mo ngayon ang problema natin dito kay Marcos Jr. Paano natin mapaparamdam sa kanya na siya ang problema? Kaya hindi niya masusolusyon ang problema kasi siya ang problema. Diba? Pag nagkilos protesta naman tayo, inaanyayahan niya tayo na tumulong na lang sa ikalalago ng ekonomiya. Ano ng toko? Alaks ng tama itong presidente na to. Ibang level ho mga kababayan. Ito na ho si Atty. Salvador Panelo. Game. Ay punong-puno ng galit, Yan. puot, buwisit, yamot. Lahat ng klaseng emosyon na negatibo ay galit sa pangkasalukuyang administrasyon, sa Kongreso, sa lahat ng mga dapat nagbibigay serbisyo sa taong bayan. Ang kadahilanan nito ay sapagkat yung dapat na ibigay sa taong bayan ay hindi nila natatanggap. Ang dapat na pera na binabayad nila sa pamamagitan ng buwis sa halip na pumunta sa mga proyekto na magbibigay ng kapanatagan, ng gandahan sa kanilang buhay, ay ninanakaw ng mga tiwaling opisyal dyan sa Kongreso, dyan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng Department of Public Works and Highways, kasama na yung mga pribadong kontraktor. Silang lahat ay nagsabwatan upang nakawin ang pera ng bayan. At habang ang taong bayan ay nagkalunod-lunod sa baha, maraming mga bahay ang nasira, maraming buhay ang nasalanta,
maraming ari-arian, maraming istruktura ang nagbagsakan dahil yung dapat na mga istruktura na pipihil sa baha ay hindi nagawa. Kung nagawa man, ay mahihina. At ang karamihan ay puro tinatawag nilang ghost projects. Madalit sabi, walang ginawa. Kaya ang taong bayan ay nagdusa sa ginawang pagnanakaw ng pera ng bayan. At habang sila ay nagdurusa at habang tao naman ay nagagalit sa ginawa nila, ito naman mga walang hiyang tiwaling mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado, yung mga opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na dyan sa DPWH, at siyang mga pribadong kontraktor na nagipagsabwatan. Habang lahat po ito'y nangyayari, sila, itong mga tiwaling ito, mga nagnakaw ng pera ng bayan, abay nagpapakasasa sa kayamanan ng ninakaw nila. Sila po ay makikita natin, pinagmamalaki pa ang kanilang mga malapalasyong tahanan sa mga iba-ibang eksklusibong tahanan. Pati sa abroad, meron silang mga biniling bahay. Ang kanilang mga kotse, ang gagara lahat, mamahalin. Lahat na klaseng mahal. At hindi lang yan, marami na, hindi na lang ang mahal, marami pa. At ang mga kasuotan nila ay puro mga branded, mga bags nila, mga sapatos nila, mga relos nila, mga pulseras nila, at kung ano-ano pa. Lahat ng yan pinapakita sa atin na parang bagang enjoy na enjoy sila. Nagtatamasa sila sa hindi nila pinagpaguran kung hindi sa pinagnakawan. Kaya talagang ang bayan ay galit at nagsimula ng maglabas sa kalsada. Kaya natutuwa naman tayo yung panawagan natin na araw-araw na ginawa ng ating programa. Siguro 2 taon na tayong nananawagan, lumabas sakali. Ay nagsisimula ng matugunan. At sa Nobyembre 30, may malaking isasagawa na inisyatibo ng mga dilaw. Sabi natin, kahit na dilaw yan, samahan nyo yung mga grupo ng DDS, yung mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal kay Presidente Duterte, yung mga nabudol ng unit team. Mga nabudol. Samahan nyo para maparamdam natin ang taong bayan at ng gobyerno nito na hindi maaaring papabayaan natin ang kanilang paglustay at pagnakaw ng pera ng bayan at ang paglabag sa karapatang ng tao ng mga mamamayan at sa paglabag ng lantaran at hubaran ng saligang batas. Ayan. Tama po kayo dyan, Atty. Sal. Ang kasunod naman po na paragraph, babasahin po natin. Reminiscent of the 1986 People Power I, known as the EDSA Revolution, that ousted the current president's father, Ferdinand Marcos Sr., and the 2001 People Power II, known as the Second EDSA Revolution, that removed Joseph Estrada from the presidency. Various groups of different persuasions, i.e. the leftists, the yellows, and the DDS, or Duterte diehard supporters, as well as ordinary citizens and a political privileged class, initiated street protests and mass demonstrations forged by the burning issue of corruption. Even the religious orders and business groups have joined the protesters. They all denounced the unlawful siphoning of public funds, demanding the immediate prosecution of the offenders and the restitution of the stolen billions. The Armed Forces of the Philippines, specifically named Protector of the People, under Section 3, Article 2 of the Constitution, is restless. Talks of a coup d'etat are ripe and riverbait. They appear ready to fulfill their duty to protect the people from the government crooks that have systematically and continuously stolen billions. While the top generals have expressed their loyalty to the commander-in-chief, the ground troops, however, are one with the people in crushing the plunderers. The aforementioned 2 previous political upheavals showed that this armed segment of society withdrew their support when millions of our countrymen, with their families in tow, and trooped to the streets. Ayan po, Atty. Sal. Ang sabi ko po dyan, karing tulad ng nangyari ng People Power One o
na tawag na EDSA Revolution 1 kung saan ay tinanggal si Presidente Ferdinand Marcos Sr. At nung People Power 2 na tinaguriang Second EDSA Revolution, kung saan naman ay tinanggal sa Panguluhan si Erap Estrada, ang taong bayan at iba-ibang grupo ng sektor ng lipunan. Nariyan yung mga tinatawag na dilawan, nariyan ang mga nasa kaliwa, nariyan ang tinatawag na mga DDS, pati na mga religious groups, pati na ang mga business groups. Ang lahat ng yan ay nagkaisa po sila na tawagan ng pansin ng pamahalaan at humingi ng mga hakbangin na pipigil sa ginagawang pagnanakaw ng mga tiwaling opisyal at upang ito'y usigin at ipakulong. Kaya makikita natin, kaya nang nabanggit natin, nung nakaraang EDSA Revolution 1 and EDSA Revolution 2, yung pong mga panahon na yon, ay wala namang masasabi mong isang grupo, kundi nagsama-sama lahat. Lahat na taong bayan kasama ang kanilang mga pamilya. Nagpuntahan sila sa kalsada hanggang ang military ay sumama sa kanila at pinababa nila. Tinanggal nila ng suporta ang nasa kasalukuyang Panguluhan ng 2 pagkakataon at sila ay natanggal sa kapangyarihan. Kaya nagkaroon tayo ng bagong pamahalaan. At yan ay mukhang mangyayari na naman sapagkat mukha namang hindi pinapansin ng pangkasalukuyang administrasyon ang hinaing ng taong bayan. Ayan. Ito naman po ang kasunod na mga paragraph, Attorney Sal. The prime duty of the government is to serve and protect the Filipino people. In Section 4, Article 2 of the Constitution. The President is the head of the government created by the people. Necessarily, the duty to serve and protect the people is squarely placed on his shoulders. When the government therefore fails to serve and protect the people, no longer responds to their needs, its officials' task to govern plunder the public funds, betray the people's trust, and violate the Constitution, the President is constitutionally duty-bound to exercise his extraordinary powers to dismantle the failed government, declare a revolutionary government, abolish Congress, establish a new order, incarcerate those accountable, and undertake sweeping and radical reforms in the social, political, and economic spectra. The then president used his constitutional emergency powers to install a revolutionary government by declaring martial law. Subsequent to the 1986 EDSA revolution, the late President Cory Aquino declared a revolutionary government. In both instances, Congress was abolished and the existing constitution supplanted by a new one. On those historic events, the military, siding with the enraged people, withdrew its support to the power holders. Currently, the Armed Forces of the Philippines, specifically named Protector of the People by Section 2, Article 2 of the Constitution, is restless and appears ready to fulfill its obligations to protect the people from the plunderers and the rascals the moment millions of them swarm the streets with warm bodies. Talk of a coup d'etat is rife and reverberating. An overwhelming majority of retired military and police officers who were participants in the aforementioned political upheavals are calling out for a military takeover. The latter, as in the 2 previous exercises, characteristically maintains a Mona Lisa posture, waiting for the political storm to come before it flexes its muscle. Yan po ang... May kulang ka doon sa the latter as in the 2 previous exercises. Tuloy mo yun. Sige po. Okay, the latter, as in the 2 previous exercises, characteristically maintains a Mona Lisa posture, waiting for the political storm to come before it flexes its muscle. Okay. Ang sinasabi po natin yan, sa harap ng kagulumihanan, sa harap ng pagdadalamhati at paghihirap ng taong bayan, sa harap ng kanilang puot, sa harap ng kawalang katugunan ng mga pangangailangan
at pagbibigay ng serbisyo sa bayan, pagbibigay ng proteksyon. Sa harap ng ganitong krisis sa ating bansa ngayon, ano ang dapat na gawin? Ang pangunahin pong layunin o tungkulin ng isang pamahalaan na nilikha ng taong bayan ay sila'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Yan ay nakatakda sa ating saligang batas. Specifically sa Article 2 na sinasabi that the prime duty of the government is to serve and to protect the people. Yan daw ang pangunahin, pagsilbihan ng gobyerno, bigyan ng proteksyon. Eh sino po ba ang presidente ng gobyerno, ng bansa? Yung nakaupong presidente ngayon. Madali sabi, kung ang tungkulin ng gobyerno ay pangalagaan, pagsilbihan, bigyan ng proteksyon, ang taong bayan na lumikha sa kanya, it follows logically na ang presidente na siyang pinuno ng gobyerno ang nakaatak sa kanyang balikat ay yung tungkulin ng gobyerno na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Subalit, gaya na nga ng sinasabi ng lahat, 97% ang nagsasabi ng buong Pilipino na ang korupsyon ay napakalawak at mukhang wala ng pag-asa na ito'y mahinto. Sa harap ng bigo ang gobyerno, bigong-bigo sa kanyang pangunahing tungkulin, anong gagawin ng presidente? Para sa atin po, merong basihan sa saligang batas na magdeklara ng isang gobyernong revolutionary or revolutionary government. Nako, yan na ho yan eh. Yan ho talaga yun eh, di ba? Revolutionary gobyerno. Kailangan na ho talaga yan mga kababayan. Una-una, ikaw po ay tatayo ng panibagong kaayusan. Bagong gobyerno, hindi yung lumang gobyerno. Pangalawa, gigibayin mo ang Kongreso. Bakit? Sapagkat ang taong bayan ay nawala na ang pagtitiwala sa Kongreso. Karamihan sa kanila ay tinuturo na may kagagawa ng kalapastanganan pagnanakaw sa bayan. Kaya kailangan yan tanggalin mo na. Ano pa? Kailangan ipakulong. Kara-karaka immediately. Sapagkat hindi mo magagawa ito kung hindi ka magdeklara ng gobyerno, ng bagong gobyerno o revolutionary government. Hindi mo magagawa ang pag-gigiba ng Kongreso, ang pagpapakulong. Kailangan gawin mo muna yan. Sapagkat ang pag ikaw ay nagdeklara ng revolutionary gobyerno, ang kapangyarihang lehislatura, ang paggawa ng batas, ay mapupunta doon sa nagdeklara, pati na ang ehekutibang kapangyarihan, sa kanya rin yan. Kaya pwede mong lahat gawin yan. Magagawa mo, magkakaroon ka ng panibagong mga pagbabago, mga reforma sa lahat ng aspeto ng ekonomiya, sosyal at politika. Yan ang kailangan sapagkat yan ang tungkulin ng isang presidente na pinuno ng bayan. Yan ang sinasabi natin dyan na kailangan ang isang remedyo magdeklara ng revolutionary government. Pero teka muna, hindi basta magdideklara, merong kondisyon yan. Anong muna? Number 1, ang magdideklara niya, kailangan wala kang kilalaman sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Wala kang kilalaman sa mga sabwatan na ginawa upang magkaroon ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Pangatlo, kailangan ipakita mo na ikaw ay malinis. Pag yan ay tatanggapin ng taong bayan na hindi ka kasama, pwede ka na magdeklara. Pero may pangalawa pang kondisyon. Anong gagawin mo? Kailangan pag nagdeklara ka, abolish mo Congress. Sapagkat walang tiwala ang taong bayan niya. Pangatlong kondisyon, kailangan pakulong mo lahat siya. Pangapat na kondisyon, kailangan pagkaroon ka ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng lipunan dito sa ating bayan. Sapagkat kung hindi mo magagawa yan, kung magdeklara ka ng revolutionary government, dahil lamang
para hindi ka madamay sa galit ng tao at hindi mo gagawin yung mga kondisyonis na yun, matadamay ka. Ikaw muna ikukulong. Mm. Madadali ang iyong pananatili sa kapangyarihan, babagsak ka. Yan ang sinasabi po natin. Yan. At ito nga po ang huling part po ng inyong column ay babasahin din po natin. Should the president be derelict or refuse in his constitutional duty to save the republic from its ruinous path, the Filipino people from whom sovereignty resides and from all where government authorities emanates, and following the doctrine salus populi est suprema lex, or the welfare of the people is the supreme law, have the inherent right and power to effect a regime change? The country is in a precipice. History has a nasty habit of repeating itself, and we never learn from it. Will the president preempt the simmering political storm by employing surgical revolutionary procedures to quell the rising anger of the Filipino nation? Will he rise to the challenge of the times, daring him to exercise his extraordinary constitutional powers to save the country and spare him from the people's wrath? Ang sinasabi natin, habang totoo na meron siya pong remedyo at meron siyang kapangyarihang extraordinaryo na gawin at pagdeklara ng revolutionaryong gobyerno, ito yung gawin niya doon sa nilatag nating apat na kondisyon. Kung naririyan ang kondisyon na yan, at hindi niya pa rin magawa ang pagdeklara ng revolutionary government, ang taong bayan ang gagawa niyan. Sabagat sa ating saligang batas, sinasabi na ang kasarinlan ay nasa taong bayan. Ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa taong bayan. Ang madalit sabi, sila ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa bansa. Sapagkat sila ang lumikha ng gobyerno. Sila ang dapat na pagsilbihan. Kung yung kanilang inihalal na presidente ng bansa ay hindi magawa ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang taong bayan at bigyan ng proteksyon, ang taong bayan ang siyang gagawa ng kanyang tungkulin at tatanggalin silang lahat sa kapangyarihan at sila ay magtatayo ng bagong pamahalaan. Yung. Kaya yan po ang option sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You can declare a revolutionary government provided, number one, you are not complicit to the corruption. Number two, you abolish Congress. Number three, you jail all the offenders involved in the corruption. And number four, you have to institute sweeping, radical reforms in all political, social, and economic spectra. Yan ang mga kondisyones niya. Pag hindi mo ginawa yan, ang taong bayan ang gagawa niya. Kaya, ang katanungan natin ngayon, tatanggapin niya pa ang hamon ng kasaysayan na magdeklara ng revolutionaryong gobyerno? O maniniwala siya sa kanyang pananaw na yung paglikha niya ng mga investigasyon sufisyente o sapat na upang pigilan mo ang pagdami ng mga kumukontra at gustong palitan ang gobyerno? O hahayaan mong dumating ang isang political storm o nakabang na bagyong pampolitika at ikaw ay magiging unang biktima ng pagdating ng bagyong ito? Yan ang mga katanungan na dapat sagutin ng Presidente Marcos Jr. Ayan, nasa kamay na po niya yung kasagutan niyan, Attorney Sal. At maraming salamat po sa mga na ibahagi niyo pong ideya dito sa inyo pong column na mas naintindihan po na ating mga kababayan. Ngayon po, dako tayo sa sa Malacanang dahil inihayag ng Malacanang na dapat irespeto ang desisyon ng korte sa pag-absuelto kina dating Presidential Legal Counsel or kina kasalukuyang
Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff nitong si Gigi Reyes at Janet Lim Napoles, tungkol to sa PDAF case na issue, Attorney Sal, nung before weekend. Samantala, buong pagmamalaki naman ng palasyo na patuloy ang pag-usad ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa korupsyon, kasunod ng pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa mga individual na sakop sa anomalya sa infrastructure projects. Alamin natin sa balitang ito ni Creseline Catarong. Ayun na nga mga kababayan, dito na una ang tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.